pero di naman yung malaswang tingnan. Isang simpleng white maxi dress lang naman ang kanyang nagustuhan. Kahit mahaba to, kitang-kita pa rin naman ang kurba ng kanyang katawan. Medyo mababa ang hemline ng dress kaya't medyo nakausli ng kaunti ang kanyang cleavage. Kahit anong taas ang gawin ni Shaina dito, bumababa pa rin. Sumisilip talaga ang kanyang bulkan kaya hinayaan na lang. Naglagay lang siya ng konting face powder at lip tint. Nag-blower din siya ng buhok bago nagwisik ng konting kolon bago pumunta ng sala at doon hintayin ng binata. Binuhay niya ang TV para makinig ng news. Kinuha rin ang cellphone para naman laruin ang pinaka-favorite niyang 4 pics 1 word na siyang ginagawang pampalipas oras kung siya ay naghihintay. Nawili si Shaina sa paglalaro. Pagtingin niya sa orasan ay past 12 na pala. Hindi siya inabala ng gutom. Busog na busog din siya kanina sa pagtitimpla. Tumayo siya saglit para sumilip sa bintana. Very clear at napakatahimik na ng paligid. Tinignan niya ang cellphone ni wala ding nakaregister na call log or any text messages. Bumalik ulit siya sa sofa. This time, kinuha ang throw pillow at nalagay sa likod, saka inihiga ang sarili. Nakita naman niyang marami nakatambak na trabaho sa office ni Clyden kanina, kung kahit matyaga pa rin niya tong hihintayin. Clyden has awoken mula sa 2 oras sa pagkakaidlip. He was so busy the whole day yesterday till 10 p.m. last night. He's ready to go when Samantha comes onto the scene. She wanted to cope since she's been so hard last time. She is as sweet as before and he misses her, so they talk via video call till dawn. Pagkatapos sa masayang pakikipag-usap sa kasintahan, nakangiti siyang humiga sa kanyang bed sa secret room ng kanyang office. More than a year na rin siyang dito natutulog since he and Shaina moved to another house na kagustuhan ng kanyang mga magulang. He hated the idea of being with Shaina under one roof, so he decided to settle in the secret room. Nagpatayo si Clyde na maalala si Shaina. He told her to come home last night pero hindi siya nakauwi. Baka hinintay siya na matagal, di man lang siya nakapagsabi. He gets up from his bed, nag-shower at nagbihis. May business meeting siya sa labas at dadaanan na lamang niya si Shaina para i-drop ang drop-off nila papunta sa kanyang office. Nagising si Shaina dahil di niya maigalaw ang isang paa, pinupulikat at sobrang sakit. Dahan-dahan niyang ginalaw nang medyo lumawang ang pakiramdam niya. Bumangon siya only to find out na sa sofa siya nakatulog. Naalala niya, hinihintay pala niya ang binata hanggang nakatulugan na pala niyang paghihintay. Napabuntong hininga siya na malalim. Di ba pala nakauwi si Clyden? Tinawanan na lang niya ang sarili sa disappointment na nararamdaman. Sobra kasi siyang nag-expect, not thinking na maaari palang dito to pa rin ang kanyang sinabi. Ginalaw-gaw pa niya ng halos 5 minutes ang kanyang paa. Nang humupa ang sakit, paika-ika siyang pumasok sa kanyang silid. Almost 6 a.m. na pala. Nagtungo muna siya sa kitchen para magtimpla ng kape. Napailing pa na makitang fully decorated table para sa dinner sana nila kagabi. Nilagay niya sa lunchbox sa mga inihanda niya. Idadaan niya na lang kina Ana sa ospital ang iba at bibigay sa mga batang makikita niya sa kalsada ang iba pa. Wala na rin siyang ganang kumain kaya't binalot na lang din ng kanin sa rice cooker. After makapagkape, tumuloy na siya sa banyo. Nag-shower at simulang magbihis. Dadaan siya sa ospital ngayon para kumustahin ang kalagayan ng tatay ni Ana. Nagbigay muna siya ng 5,000 sa bata bago siya umalis ng isang araw. Pangkain at kung may pangbili ang doktor para iwas stress na rin sa mag-ama ang gastusin. After 20 minutes, nakaredy na siya. She's in her uniform as usual but she looks so stunning. Her curves are in the right places and her face is even prettier kahit simple lang ang kanyang makeup. Nagwisik din ng kanyang favorite mist na pabango at lumabas sa kanyang kwarto. Pagbungad sa sala, napatigil sa Shaina pagkakita kay Clyden habang nakaupo sa mahabang sofa. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. His presence makes her heart unstable. He is so fresh. Umaalingasaw napakabangong amoy nito sa buong sala. And deadly handsome with his black suit, mukhang a-attend sa napakahalagang business meeting. Hi! Bati niya rito. Agad namang lumingon ang lalaki sa likod kung saan naroon siya nakatayo. Their eyes met kung kahit mas malakas ang ginawang pagtibok ng kanyang puso. Gusto ni Shaina ang lapitan agad kung saan naroon siya at yakapin, ngunit sinaway niya ang sarili bagkos, nginitian niya na lamang yon. Is it not too early to go in your office? Wika ni Clyden na pinaglakbay pa ang mga mata sa kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Bigla si Shainang naasiwa sa way ng pagkakatingin sa kanya. Sinagot yon ng pag-iling sabay ng pagkuha sa mga bitbit niya sa kusina.
Daan ako sa ospital, kumustahin si na Ana? Pahayag niya na lumabas siya mula sa kitchen. Nakatayo rin ang lalaki at nakapamulsa at saka tumango-tango sa sinabi niya. About last night, I'm sorry. Oh, it's okay. Alam ko namang busy ka eh. Don't worry at all. Saad niya rito covering her slight disappointment. Nginitian niya to while passing by towards the door. Clyden grabs her hand and she was petrified. Ano bang powers ang hawak ni Shaina at kaya nitong patigilan ang kanyang mundo in just a simple touch? I said I'm sorry. Wika ni Clyden at napangiti sa Shaina sa kabila ng nakakabinging tibok ng kanyang puso. And I said it's okay. Then why did you go just like that? Nakataas ang kilay nito kaya tuluyan siyang napatawa. She wanted to distance herself from him para di siya masyadong affected, pero the more tong gumagawa ng mga bagay na kagugulo ng kanyang damdamin. Dadaan nga ako sa ospital, di ba? Ikaw baka malate ka sa meeting mo. Pahayag ni Shaina, busangot ang gwapong mukha. Muntik niyang bitawan ng hawak para hablusin ang mukha nito. Why don't we eat first? May dala akong breakfast dyan. Saad ni Clyden at biglang umapaw ng kaligayahan ng kanyang puso. She doesn't know but he admires him so much. Oh, meron ka? Wala sa sariling pahayag niya at napatawa yon kasunod ng pagkina sa kanya, papalapit sa katawan nito. Anong akala mo sa akin, ha? Clyden na pinisil ang kanyang ilong. Okay, sige, let's go in the kitchen. Bigla na nga ako nagutom. Pahayag ni Shaina habang binaba muna sa center table ang mga dala-dala, kasama rin ang kanyang handbag. Di rin naman siya mananalo sa lalaking to. Isa pa, gustong-gusto ng puso niyang makasama to kahit saglit lang. Pagtayo niya, agad siyang hinawakan ni Clyden sa kamay. He pulled her closer to him and gotcha. He gave her a smack on the lips right away. Pinamulahan siya ng mukha na magtamang kanilang mata pagkatapos. Ngunit, mas lalong lumawak ang pagkakangitin to at tinakbayin siya papunta sa kitchen. Ham and egg ang daladala ni Clyden na breakfast. Pinagtimpla niya to ng kape at saka magkaharap na pinagsaluhan ng pagkain. Simpleng agahan lang yun pero labis na nakapagbigay kaligayahan kay Shaina. She did not expect that Clyden could be this thoughtful and made her in love with him even more. Is that Mistress Thing still open for you to consider the A&B business proposal? Wika na Shaina habang binabagtas ang daan papunta sa ospital. Why? Tanong ni Clyden, nakakunot ang noo. If it's still open, I might consider it. Muntik pa siyang mapasubsob sa dashboard na magprenong biglang asawa. What's their deal with you? Naramdaman ni Shaina yon at halos pagpawisan siya na malapot sa matinding galit nito. Please don't get me wrong. Akala ko ba ay mo maging mistress? Did I offer you heaven and earth? Sarkasikong pahayag ni Clyden, biglang nawindang. Ang isip ni Shaina at halos di siya makasagot. Hindi sa ganon. Then what? Singhal nitong halos mapatalon sa pagkakaupo. Clyden is really mad and she can't stand it. Never mind, please, calm down. Huwag na natin pag-usapan yan. Tura niya dito ngunit lalong rumihistro ang galit sa gwapong mukha ng binata. So this is your trick in getting the business done, huh? No, I never did that. But you just did. Oh my God, that's not what I mean. Tell me. Halos kulog ang boses ni Clyden sa kanyang pandinig. The last na ganito siya kausapin ni Clyden nung galit na galit sa kanya sa pag-aakalang pinikot niya ito. What made you change your mind in considering my offer to be my mistress? Nakakatakot itong turan at sunod-sunod ang ginawa niyang paglunok. What? Did you swallow your tongue? Speak. I love you. And I wanted to be near you even after 3 years and beyond. That's all. Halos di marinig ni Shaina ang sariling boses. Malakas ang pinting ng puso niya. Idagdag pa ang parang bibitayin. Sa asawa sa asta nito, napapikit na lamang siya, wishing na mabingi siya kaagad para hindi niya marinig pa ang sasabihin nito. Alam naman niyang wala siyang puwang sa puso nito. What if hindi pala akong client mo? I won't consider any offer like that. Mabilis niyang saan, ngunit di nakaligtas sa mata niya ang pagkuyom ni Clyden ng palad. Lalo siyang natakot, lalo nang paandarin nito ang sasakyan at sobrang bilis ng ginawang pagtakbo. Please don't get mad. Babawiin ko na lang lahat ng sinabi ko, huwag ka lang magagalit. Sad ni Shaina dito, ngunit lalo lang nanlisik ang mga mata ng binata. Shut up! I hate you! Galit na pahayag ni Clyden. Parang sinampal ng magkakambal sa mukha ni Shaina sa tinura ng binata. He hated her ever since at sobrang kapal na mukha na sabihin pa ritong mahal niya to. She lowered her head at wala na siyang pakialam kung lilipad pa sila sa tulen. What for? Her heart broke slowly into pieces and she could hardly breathe. I'll go ahead. Halos hindi marinig ang boses na Shaina.
nang ihinto ng lalaki ang sasakyan sa harap ng ospital. Di na to umimik mula kanina at kanina pa rin niya pinipigil ang sarili para huminga. Di niya na hinintay na sumagot ang asawa. Pinihit niyang doorknob ng sasakyan para buksan yon only to find out na naka-power lock pala yon. Natatakot man, ngunit tumingin pa rin siya dito. Seryoso si Clyden at halos mapaso sa siyaina ng salubungin ang nagliliyab nitong mga mata ang kanyang paningin. Naparanok din siya ng sunod-sunod. Ano bang nagawa niya? At kulang na lang sunugin siya ng buhay. Look, I'm sorry. I should not say anything to make you feel like that. Tell me, how can I undo your anger? Pahayag ni Shaina. Nanginginig man pero wala siyang magawa. Kasalanan niya kung hindi dahil sa pag-open niya dito, sana mabait pa to sa kanya. Unlove me? Walang gatol na turan ni Clyden. Shaina struck straight to the heart. Ni hindi niya alam ang gagawin, but one thing is for sure, she is in pain. The next time she found herself, her tears began to roll in her cheeks. Agad niyang pinunas yun. Then take a deep breath bago nahanap ang boses. Okay, if that's what you want. Garalgal na sagot nito. Dugong-dugo ang kanyang puso kahit nahirapan din siyang huminga. I'm leaving. Thank you for the lift. Saad niya hudyat para buksan ng binata ang lock ng sasakyan. Pagbaba ni Shaina ng sasakyan ni Clyden ay hindi niya na napigilang bumagsak ang kanyang mga luha. It's her second heartbreak. First is when her parents died and it's like killing her. She loved him. How can she unlove the man just like that? Ate Shaina. Masayang yumakap kagad si Ana pagkakita sa kanya. Ginulon niya ang buhok nito. Mas okay na ang aura nito kaysa sa unang nagdatan niya to dito sa ospital. Kamusta si tatay? Tura niya rito? Nakangiti niyang inuso ang nooy natutulog pang ama. Medyo okay na ate. Maraming salamat sa inyo. Si Ana at pinisilpa niya ang ilong nito. Kumain ka na, may dala akong baon para sa inyo. Wika ni Shaina habang inaabot ang plastik ng pagkain. Salamat ulit ate, ang bait-bait mo talaga. Walang anuman, okay ka lang ba dito? Tanong niya at tumango-tango iyon. Pakisabi na lang kay tatay na dumaan ako, ibibigay ko na lang tong pagkain niyo, papasok ako sa opisina. Saad niya rito. Okay ate, thank you ulit. You're always welcome, saad niya. Binuksan ang wallet at nagbigay ng 2,000 sa bata. Ayaw pa nitong kunin ang bigay niya dahil meron pa daw yung unang bigay niya pero ininsist niyang kunin ang bata iyon. Baka kasi may ipabibiling gamot at kukulangin ang hawak nitong pera. Yumakap na lang ang bata dahil na papaiyak na sa labis na kasiyahan. Papalabas na si Shaina ng ospital nang makasalubong si Dr. Chan sa may pasilyo malapit sa doctor's quarter. Hula niya ito ang doktor on duty dahil medyo buhaghag pa ang buhok pero cute pa rin namang tingnan. Good morning! Si Dr. Chan ang unang bumati. Na-emphasize ang singkit nitong mga mata sa pagkakangiti sa kanya. Hi Doc, good morning! Napadaan lang ako. Kinakumusta ko lang lagay ni tatay at nagdaan ang food nila. Bati na Shaina dito. Nakakahawang pagkakangiti ng doktor kaya hindi rin niya maiwasan na ngumiti. Oh, okay. He's getting better. In less than a week, pwede na rin siyang ma-discharge. Pagbabalita nito at nagpasalamat siya sa Panginoon. Sa lagay na matanda noon, mukhang malabong makarecover pa. Wow! So glad to hear that, Doc. Thank you very much sa inyo. Don't mention it. It's what we do. Ani yang ngiti-ngiti at tumango-tango siya. Let's have coffee. Sabi nitong tiningnan ang hawak na tasa. Oh, thank you, Doc. Tapos na ako kanina sa bahay. I'm heading to the office na. Ang dalagang tumingin pa sa kanyang orasan pambisig. I see. Oh, okay. I hope you'll be free soon. Tura ng doktor at ngumiti na lamang siya. He is so damn cute. A typical Korean actor like Lee Min-ho. Sa tingin niya, ito ang heartthrob dito sa PGH. I gotta go. Till we meet again, Doc. Wika na Shaina. Kumaway naman yon bago siya tuluyan na lumakad palayo dito. Congratulations, Shaina. You did it. KNV has finally signed the contract. You are truly an angel. Halos magtatalon sa tuwa ang kanyang boss nang tawagin siya sa kanyang table at ibalita to sa kanya. Sa sobrang saya din ng dalaga, natutop niya ang kanyang labi. Wow! Halos di rin niya alam ang sasabihin sa sobrang kasiyahan. Ngunit biglang natigil na maalala si Clyden. What makes him decide na mag-invest at pumirma na agad sa contract sa DNB? Hindi ba nga halos sunugin siya ng buhay nito nang i-open niya ang tungkol sa kanilang proposal?
Just because you're brilliant, Shaina. Tura ng boss niya na siyang nagpabalik sa kanyang diwa. Initian niya ang boss sa sinabi nito. Your incentives are waiting? Excited nitong Saad. Pinagalaw-galaw pa niya ang mga daliri na animo siyang tatanggap ng incentives sa sinasabi nito. Ma'am, meron po sana akong pakiusap. Tell me, what is it? Mag-isa na lang po kasi ako sa buhay. May bahay naman na po akong tinutuluyan at mabubuhay na po ako sa aking trabaho. Gusto ko po sanang i-donate na yung incentive na sinasabi ninyo. Turan ni Shaina at halos di makapaniwala ang kaharap sa desisyon niya. Are you serious? Saad nito at tumango-tango siya. Medyo atubili pa ang kaharap sa mga desisyon niya pero na-accept din niya pagkatapos. She believed that the woman in front of her is something, selfless and have a very big heart. Ito lang yata ang tumatanggi sa mga bagay na makapagbibigay sa kanya ng luxury and encarlement sa buhay. To think na ilan lang nabibigyan ng chance na ganito at madalang pa sa ulan during summer? Okay then, your request will be relayed to the CEO. Congratulations once again. Sabi nito at nagbow siya sa akin at nagpasalamat. Thank you ma'am. Wika ni Shaina pagkatapos ay magalang na nagpaalam. Paglabas ng dalaga sa office ng boss, napahinga siya ng malalim. Nasa isip niya si Clyden Villacorda. Isa na tong stockholder sa company ng kanyang trabaho. She's wondering kung nasan ngayon ito at ano ang ginagawa niya. Pinikit niya ang kanyang mga mata. She misses him but pain struck in her heart. He knew Clyden Villacorda can be cruel but not to the point na utusan siyang i-unlove niya ito at dumudugo ang kanyang puso. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.